preacher po ng Bangkal District. Let's welcome po Preacher Moring Sakilayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Are you ready to hear the Word of God? Before we pray, ano ba meron ngayon sa gabing ito? This is our prayer meeting, right? So, ready na po ba tayong manalangin? Taas nga po ang kanang kamay. Sino ang nais dito na sagutin ng Panginoon ang ating panalangin? So, alam ko naman, with a clear mind, lahat tayo nais nating ang ating Panginoon ay sagutin ang ating mga panalangin. Right? So, bago po ako magsimula, yung pong lagi nating nire-recite, bago tayo makinig ng salita ng Diyos, ang aking pangako sa Panginoong Hesus, sabayan niyo po muli ako na merong galing sa puso. Alright? So, sige po, samahan niyo po akong basahin, sabay-sabay natin basahin ito. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan. At ako'y nangangako na hindi ko hanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang kay Kristo Jesus ko lamang matatagpuan. Right? Naniniwala po ba tayo dyan? Sige po. Tayo ay manalangin na sa pagpapatuloy ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Pero bago po tayo manalangin, atin mo nang pumbuksan ang ating banal na kasulatan sa Matthew chapter 18 verse 21. Then after that, mag-pray na po tayo. Matthew chapter 18 verse 21. Nandiyan na po ba kayo? Okay, kaya nga po dapat lagi tayong may dalang sa Biblia, salita ng Diyos. Huwag lang po tayo umasa dito sa screen. Maganda, meron tayo sa screen na binabasa, pero mas napakaganda po at mainam na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Taas nga natin ang ating Bible. Tingnan ko nga po. Okay, good. So, sige, basahin natin. Matthew 18 verse 21. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos sa 21. Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Then verse 22, Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. So let's pray. Panginoon, pagpalain mo po ang pangangaral ng iyong salita, makatulong po ito sa paghahanda namin upang manalangin kami ng may kapangyarihan mula sa iyo. Salamat po, Diyos. Ito'y aming dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright? So, pwede na po tayong mupo. Kumusta po ang ating relationship sa Panginoon? Kumusta po? Maaaring sabihin nyo, okay. Pero gaano ka okay yung ating relationship sa Panginoon? Kasi kung okay, pag nanalangin ka, alam mo, didinggin ng Panginoon ang panalangin mo. Sigurado ka 100% na ang Panginoon makikinig sa iyong mga daing. Tama po ba? Pero hindi natin pwedeng masabing okay kung there's something wrong. So, pagka nananalangin tayo, kahit tayo minsan nagdududa. At dahil sa pagdududa natin, ayaw na nating manalangin muna. Tama? So, isa sa magandang relasyon sa Panginoon ay alam natin po, mga kapatid, na ang ating panalangin ay dinidinig ng ating Panginoon. So, the title of our message tonight, My Relationship Affect My Prayer Life. So, kaya nga tinanong ko kanina, kumusta ang inyong pananalangin? Sino ang gustong sagutin ng Panginoon ng panalangin? Everyone, lahat tayo gusto natin makakuha ng kasagutan sa ating panalangin. Tama po ba?
Okay. So, kaya nga po sa talatang ito, tinanong ni Apostol Pedro ang Panginoong Hesus. Sabi niya, pag nagkamali po ba, nagkasala ang aking mga kapatid o ang tao sa akin, siya ba ay patatawarin ko? At kung patatawarin ko, ilang beses ko ba siya dapat patawarin para ang kasalanan niya ay aking mapatawad? 7 beses po ba? Okay. So, sumagot ang ating Panginoong Hesus at sinabi, hindi 7 beses, kundi 70 times 7. O, ilan po yun? 70 times 7. 490. Ibig bang sabihin, sa 491, pag nagkamali ng iyong may nagkasala sa iyo, hindi mo na siya patatawarin? Ha? Sa batas ng mga Hudyo, 3 beses lang na ikay nagkasala, patatawarin ka. Ika-4, hindi na po. No? Yan po ang batas ng mga Hudyo. Okay. In other words, doon po sa sinasabi ng ating Panginoon, kapag ka ang tao ay humingi sa iyo ng kapatawaran sa ating mga ginawang kasalanan, ang sabi rito ng Panginoon, 70 times 7. Hindi po ito literal na 70 times 7. No, na at 491, tama ba, Steve? 70 times 7? Okay, di ba? 490, tama? Oh, at 491, hindi mo na patatawarin. Hindi po yun ang nais ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag ka ang kapatiran, lalo-lalo na po, yung kapwa natin, mananampalataya, no, at nagkasala sa iyo, tumingi ng tawad. Ang sabi ng Panginoon, patawarin natin. Hanggang kailan? Ibig sabihin, walang limit. Pag sinabing walang limit, hindi mo bibilangin yung pagkakamali niya. Nakakaisa ka na, nakakasampu ka na, nakaka-20 na yung mali mo, may paglalagyan ka na sa akin. Di ba? Minsan common tendency ng mga tao pagka ganon, no, nagkakamali ang mga kapwa niya, nagbibilang 3 na yan. Isa pa, tatamaan ka na sa akin, lalo-lalo na yung mga magulang na kapag ka ang titigas ng ulo ng mga anak, pag pinasusunod mo sa kanyang mga ginagawa at mali, hindi pa nga humingi ng patawad, sabi ng nanay ni tatay. Isa pa, sige, may paglalagyan ka na sa akin. Right? So hindi po yun ang motibo ng paghingi o pagpapatawad kapag ka ang tao nagkamali po sa atin. Ang sabi ng Panginoon, ang inihingi niya ay huwag mong bilangin ang mga pagkakamali. Pag humingi ng tawad, patawarin mo. Ibig baga sabihin nito ay ito-tolerate lagi natin ang kanyang ginagawang mali? Hindi naman po. Kasi sa harapan ng Panginoon, mas mapalad yung mga nagpapatawad kaysa doon sa humihingi ng tawad. Bakit? Kasi yung taong nakagawa ng pagkakamali, mas higit na mananagot sa Panginoon kaysa sa atin na hindi nakagawa ng pagkakamali na kung saan ginawa yung pagkakamali na iyan. Madalas kapag nakakagawa sila ng mali, ang common tendency ng tao ay mairita. Tama? Nagagalit, na high blood. Yan ang common tendency kapag tayo ay nagkakamali at nagkamali ang ating ang ibang tao sa atin at yung bang ang ating nagiging reaksyon ay irritable na tayo. Lalo-lalo na kung yung pagkakamaling yun paulit-ulit na lang, no? At ang masaklap, no, hindi pa humingi ng tawad sa kanyang nagawang pagkakamali. Kaya lalong yung ulo mo galit na galit sa mga pagkakamali na kanyang ginawa. Kaya nga po dito sa mga oras na ito, gusto tayong turuan ng ating Panginoon kung paano tayo dapat magpatawad. Sapagkat may malaking benepisyo po sa buhay natin na kapag ang mga tao ay nakagawa ng kasamaan na seemingly o kasalanan sa atin, dapat napakalalaki po ng benepisyo na tayo ay
makakuha ng dakilang pagpapala mula sa Diyos. Kasi ito rin po naman ang kanyang pangako. 4 na bagay lang po ang pag-uusapan natin, sabi ni Preacher Ramil. Bro, Kuya Moreng, 45 minutes. Dapat si pastor po ang haharap sa atin sa mga oras na ito dahil lang po sa yung bang ora mismo, kauuwi nga lang po ni pastor para maghanda ng preaching niya sa atin. Makapiling natin siya dahil siya po ang mangangaral ng salita ng Diyos. Ngunit nagring ang kanyang phone at nakatanggap siya ng tawag, sabi, pumunta ka uli doon sa Santa Ana, kila Pastor Benny. So immediately, sabi niya, sige po, pupunta ako. Ako ang kaharap ni Pastor. Moreng, ikaw na ang magdala ng mensahe. Okay? So, sabi niya, huwag kang mag-alala, yung mensahe ko ay ibibigay ko sa iyo. So, ito po ang mensahe ng ating pastor. Inihanda na po. As much as possible, gusto niya, kapiling niya tayo, sama-sama tayong mananalangin na kasama ang ating pastor. Kaya lang, due to unexpected circumstances, mas kailangan lang talaga siya doon. Kaya ako po ay naatasan, hindi bilang pastor, bilang impostor. Alright? So makinig po tayo 45 minutes. Nakaka 10 minutes na po ako. So, why it is so important that we have a right relationship? Bakit po kinakailangan magkaroon tayo ng right relationship sa ating Panginoon? Kasi nais ng Panginoon, especially sa ating panalangin, makuha natin, matamo natin, yung maramdaman natin na ang Panginoon ay sumasagot sa ating panalangin. So to be particular, yung relationship natin sa Panginoon through prayer. So prayer po ang ating pag-uusapan dito. Pinaka-main topic natin, more on prayer. Relationship on our prayer. So why is it important that we have right relationship? Reason why we should forgive. Number 1, God has forgiven you. Ang Panginoon, ang Diyos, pinatawad po tayo. Huwag tayong magmatigas na porki nakagawa ng pagkakamaling ating kapwa ay hindi na natin patatawarin sila, no? God has forgiven all of our sins, and now He wants us to forgive others also. No? Gusto niya ng Panginoon, dahil tayo pinatawad din sa ating mga pagkakamali, nais ng Panginoon, patawarin din naman natin yung mga nagkakasala sa atin. Sapagkat napakalaking benepisyo ang iyong matatamo sa pagpapatawad. Una, sa panalangin natin. No, Ephesians chapter 4 verse 31, tingnan niyo po. Ang sabi, ang lahat ng kapaitan, let all bitterness, anger, no, yung pagkaasar, high blood ka, no, yung bang utos ka ng utos, sinasadya na lang, lagi na lang hindi ginagawa, hindi man lang humingi ng patawad, alam niya na ng mali siya. Pero ano sabi ng Panginoon? Let all bitterness, lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan. Ayan ha. Yung mga madadaldal. Sabi, lahat ng kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa atin. Ibig sabihin, mawala dapat sa atin. Hindi yun ang dapat nating buhay. Alisin natin. Ano yun? Bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking. Be put away from you with all malice. Yan po ang sabi ng Panginoon. Let all bitterness mawala po sa atin. Bakit? Kasi the key to forgiveness is to recognize how much God forgives me every day. No? Ibig sabihin, no, yung susi ng pagpapatawad ay atin lamang pong nakikita, nalalaman kung paano ang Panginoong Diyos ay nagpapatawad sa ating mga nagawang pagkakasala sa araw-araw na lang. No? Tandaan po natin, habang tayo nasa mundong ito, patuloy pa rin tayong makagagawa ng kasalanan. Yung ang pagbabasa ng Bible, hindi natin ginagawa. No? Yung pananalangin, kulang.
yung pagbibigay ng kaloob, patuloy pa rin tayo. Nandiyan yung sasaktan ka. Minsan nagbibiro ang iyong kapwa, ang mga kapatiran, nasasaktan ka sa kanilang biro dahil hindi mo gusto. No? Sa ganung pagkakataon, huwag mo nang antayin humingi siya ng panalangin. Sa puso natin, magpatawad na po tayo. At napakaganda, lalo na tayo naman na nagkamali, na dapat humingi po tayo ng tawad. Kasi kapag hindi tayo nahingi ng tawad sa ating pagkakamali, mas nangingibabaw po yung pride sa atin. At pag nangibabaw ang pride, tayo po ay masisira. Sabi nga, pride cometh before destruction. Diba? Kaya pag mali ka na, no, lapit na, hingi lang ng tawad, lalo-lalo na sa Panginoon. When I feel forgiven, I am going to be forgiving. Why is it so important na bakit kinakailangan natin na magkaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon? Kasi gusto niya ng Panginoon mawala yung bitterness sa atin. No? Yung bang pag nakakasalubong mo ang kapatiran minsan, ang isang tao nagkamali sa iyo, biruin mo, ang noo mo magkasalubong. Di ba? Yung bang galit na galit ka, lalo-lalo na yung tao na nakagawa sa iyo ng hindi magandang bagay. Na lalo-lalo na yung umutang sa iyo. Sinisingil mo na, sila pa ang galit sa iyo. So, ang tendency, ang kapal mo naman. Nung nangangailangan ka, nagpapakumbaba ka. No? At sinangako ka na ganito. Ngayon, oras na, gaya ng iyong pangako, hindi mo tinupad. Ano gagawin mo? Siyempre, magagalit ka. Tama? Ano gagawin mo? May tendency na magalit ka. Right? Kaya araw-araw na lang, pag nakakasalubong mo, no? Hanggang sa pagtulog mo, ramdam mo pa rin yung panluloko. Nasa isip mo, niloko ka dahil hindi ka binayaran. Hanggang sa pagtulog mo, paggising mo, hanggang sa araw-araw na lang ginagawa mo, dahil sa asar mo, ano nangyari? No? Nagtatanim ka ng sama ng loob at hindi makakatulong sa kalusugan natin yan. No? Hindi makakatulong. Kaya nga sabi ng Panginoon, alisin po natin. Anong alisin natin? Yung kapaitan, galit, pagkaalit, kadaldalan, panglilibak, mga alis na was sa atin. Pati ng lahat ng masasamang akala. So, why is it so important that we have a right relationship? Reason why we should forgive. Number one, God has forgiven me. Ikalawa, God does not want me to live in resentment because it makes me miserable. Mas ikaw ang magiging miserable. Yung nga nagtatago sa iyo na pinagkautangan mo, na ayaw kang, na iniiwasan ka, maayos sa kanyang buhay. Hindi niya iniintindi. Ikaw naman iniintindi mo. Nagawan ka ng pagkakamali, nasaktan ka, hindi lang sa pangungutang, sa mga bagay na ginawa niya, yung bagay na ayaw mo, na siyang dahilan, kaya ka nagalit, nagtatanim ka. So ayaw ng Panginoon na mamuhay tayo sa pagkakaalitan. Job 21:23 hanggang 25, ano po ang sabi? One diet in his full strength, being holy at ease and quiet, his breasts are full of milk and his bones are moistened with marrow. Verse 25, and another diet in bitterness of his soul, and never eateth with pleasure. Kamamatayan mo na lang ba yung asar, yung pagkamuhi, na gaya ng sinabi ni Job? At ang iba'y namamatay sa paghihirap ng kaluluwa. Biruin mo yung nakagawa ng mali sa'yo. Masaya. Ikaw, yung bang nagtatanim ka ng sama ng loob. Kasi gusto mong humingi ng tawad eh. Eh paano kung hindi humingi ng tawad? Yung taong galit na galit ka, eh di lagi na lang yan. Resentment, bitterness, no? Mangungulo. Ibig sabihin, yung bang matutuyo ang iyong kaluluwa, mawawala ang iyong kasiyahan. Kaya po, matuto tayong magpatawad. I talked to a lady one time. Sabi ko, sa isip ko, pag nagtanim ako ng galit, hindi kita pinatawad sa iyong pagkakamali,
no? Kada makikita kita, medyo bumibigat ang aking damdamin. At pag bumibigat ang aking damdamin, naapektuhan ngayon ang mga dapat kong gawin. Tama? So, ang ginawa ko, ako na mismo ang lumapit sa kanya. At sinabi ko, alam mo, sa buhay natin, marami tayong hindi pagkakasunduan. Maraming mga bagay na tayo nagkakaroon ng alitan. Okay. Sa mga nangyari sa atin, pinapatawad kita. No? Kahit hindi ka humingi ng tawad sa akin, pinatatawad kita sa mali mo. Dahil alam mo na mali yan. Kahit saan mo dalhin, alam mo mali yun, yung ginawa mo sa akin. Pero, tandaan mo lang, sa paglapit ko sa iyo, hindi ako, ang inilalapit ko sa iyo, unity. No? Hindi yung inaamin ko na ako ang nagkamali. Kaya ako lumalapit sa iyo para yung sa pagkakaisa natin. Pero, dahil alam mo na mali ka sa iyong ginawa, hindi ko kinokompromise yung mali mo. Lumapit lang ako sa iyo para magkaisa tayo. Hindi ko sinasabing ako ang nagkamali. Kundi lumapit ako sa iyo para sa pagkakaisa. Kasi every time na maririnig ko pangalan mo, yung bang ang mood ko naapektuhan. Sinabi ko sa kanya yan. No? Sinabi ko, naapektuhan yung aking mga decision making pag nakikita kita kasi lalo-lalo na ang dami ng mali, paulit-ulit yung ginawa mong mali sa akin. Lumapit ako sa iyo hindi para aminin mali ako. Lumapit ako sa iyo dahil gusto ko nagkakaisa tayo. Dahil alam ko, no, isa yan sa mga dahilan kung bakit ang aking panalangin ay hindi ko, ibig sabihin ang aking panalangin, nagkakaroon ng kahadlangan. Okay? So, ganun po ang sitwasyon. Sabi ko, pinatatawad kita, pero never kung inaamin ako'y mali. For the sake of unity, I forgive you. Then, nung ginawa ko yon, pinalaya ko ang aking sarili sa galit, sa sama ng loob. Yung bang yung laging mainitin ang ulo mo. At that point, sino ngayon ang nakinabang? Ako rin. Di ba? Bakit? Naging malaya ako doon sa resentment na meron ako doon sa isang tao. Kaya yun din po ang gusto ng Panginoon sa atin. No? Yung bang matuto tayong magpatawad at huwag tayong mamuhay sa sama ng loob at maging miserable ang ating buhay. Resentment is hell on earth. No? Para ka bang nasa impyerno, hindi ka masaya, masakit. Kaya nga kung nagtatanim ka ng sama ng loob o galit, nakikimkim ka lagi dahil hindi mo mapatawad ang iyong kapwa, i-try mo na magpatawad. Kahit na hindi humingi ng sorry sa iyo. In the sight of the Lord, Lord, I forgive him. I forgive them. I forgive her. Because I want to make myself free. Saan? Sa resentment. Because resentment is hell on earth. It tortures you and it's self-inflicted wound. Yung sugat na kita mo, kada makikita mo, masasalubong mo, yung para bang kinakalkal uli yung sugat mo, minsan matagal nang nakalimutan mo na, nakita mo, ito yung taong gumawa ng mali sa akin eh. Mababago na ang iyong mood, right? So, magtatanim ka na naman ng sama ng loob, sisimangot ka. No? Okay, sisimangot ka. Kaya, sabi ng Panginoon, ikaw rin po ang mahihirapan. Gusto ng Panginoon, palayain natin ang ating sarili. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob, bagkos patawarin natin. Yun po ang isa sa malaking benepisyo ng nagpapatawad. Biruin mo sila, masaya na, ikaw masama pa loob mo, mabigat pa loob mo. You need to learn to forgive because
resentment, again, will ruin your life. Sisirain nito ang iyong buhay. Lalo-lalo na yung sobra galit mo, na hindi mo na makontrol ang sarili mo. Gumagawa ka na ng desisyon na labag na sa iyong kalooban at sa paningin ng Panginoon, and then later on, magsisisi ka, bakit ko ba nagawa ito? Sisisihin mo dahil galit na galit ako sa taong ito. Hindi. Siya responsible sa kanyang aksyon ginawa. Ikaw, responsible ka naman doon sa aksyon mo na ginawa. So, wag natin i-torture ang ating sarili. Wag nating kulungin ang ating sarili doon sa mga resentment na siyang magbibigay sakit sa ating buhay. No, tingnan nyo, gusto nyo ba kayo nasa kulungan? Ayaw. Ganon din naman, kung kayo gusto nyo nasa kulungan tayo ng galit, yung masamaan loob natin sa tao, no, pinahirapan lang natin ang ating sarili. Ang nais ng Panginoon, maging malaya po tayo. Alright? So, why is it so important that we have a right relationship? Una, God has forgiven you. Reason why we should forgive. God does not want me to live in resentment because it makes me miserable. Number 3, God wants me to know that I will need forgiveness in the future. Alam ng Panginoong Diyos na kailangan mo rin ikaw ay patawarin. Lahat tayo nagkakamali, tama? Subjected tayo. For all have sinned. Hindi lang naman tayo nagkamali ngayon, nung nakaraan, magkakamali pa rin tayo sa kinabukasan. Tama? Lalo-lalo na sa pagkakamali natin, may nadadamay. Oh, tama? So, gusto natin, tayo patawarin sa mali natin. Eh, bakit hindi tayo marunong magpatawad sa mga nagkakamali sa atin? Kaya nga, ano sabi sa Lord's Prayer? Forgive, no? Patawarin mo po, ano yung Lord's Prayer? Magpatawad gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Di ba? Hindi yun ang dapat mong i-utter na panalangin. But still, the context of forgiving others, nandoon. No, you don't need to memorize it. But still, in the heart, sasabihin mo, Panginoon, kailangan ko rin ng pagpapatawad. Kaya, kailangan ko magpatawad sa ating kapwa. Kaya nga po, yun ang tanong ni Pedro. Panginoon, hanggang kailan ko patatawarin? Maaring sabi ni Pedro, uy, sa Hudyo, batas ng Hudyo, 3 lang. Gagawin ko, dodoblehin ko yun. Gagawin kong 7 para ma-justify. Pag nagkamali ka sa 8, hindi na kita patatawarin. Pero nasagot ng Panginoon, 70 times 7, meaning that's not literal numbers na kapag ka nagkamali ang iyong kapwa, patatawarin mo siya hanggang 490. 491, ano ka na? Hindi na. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, limitless. Walang limit. Matuto tayong magpatawad. Una, bakit tayo nais ng Panginoon tayo'y magpatawad? God has forgiven you. Ikalawa, God does not want me to live in resentment because it makes me miserable. Tayo'y nasa mundong ito. Pwede nating maramdaman na para bang ang mundong lalagyan natin ay pwedeng maging langit na. Ikaw rin ang gagawa niya. Kaya nga, isa sa mga tinuturo ng Panginoon, matuto tayong magpatawad. Sabi nga ng iba, kay John Wesley, tinanong siya, founder ng Methodism, I could never forgive that person. Sabi, no? Sinabi niya kay John Wesley, hindi ko mapapatawad ang taong yan sa kanyang ginawang pagkakamali sa akin. Kahit na lumuhod pa siya, magpagulong-gulong, never ko siyang patatawarin. No? Then, Wesley said, then, I hope you never sin. No? Then, I hope hindi ka rin nagkakamali. Hindi ka rin nagkakasala. You and I will sin again. Ang tanong ko po,
Sino po sa atin ang hindi makagagawa ng pagkakamali, magkakasala? Hanggang ngayon. O masimula ngayon hanggang bukas. Di ba? Habang buhay po tayo, nagkakamali tayo. Ang nais lang natin, no, nais ng Panginoon, matuto tayo magpatawad. Kasi bakit? Darating ang oras, ikaw naman ang hihingi ng tawad. At pagka ikaw ay humingi ng tawad, nais mo, patawarin ka at bigyan kanya ng pagkakataon, baguhin ang pagkakamali. Right? Huh? Nakikinig po ba? Parang tulog na yata eh. Oh, ngumiti pa. Oh. Hindi tulog, ngumiti eh. Now, forgiveness is not instant restoration of trust. Ibig ba sabihin, pag pinatawad ko siya, pagtitiwalaan ko siya, agad-agad? Okay. Di ba? Iba po yung forgiveness sa trust. Okay. Ang forgiveness, ibinibigay instantly. Immediate. Na yun. Ngayon din. Yan po ang forgiveness. Pero ang trust, wino-work out po yan. Tama? Kaya, mag-ingat po tayo sa pagkakamali. Mamaya, yung trust nawawala. Kasi yan ang wino-work out. Pero ang forgiveness, ang hinihingi ng Panginoon sa atin, instantly. Ngayon din, wag mo nang patagalin. Patawarin mo siya. Kasi, mananagot naman siya. Kung ano ginawa mo, yung nagkamali sa iyo, mananagot siya sa Panginoon. Ang nais lang natin, magpatawad para kapag tayo naman ang nagkamali, di ba? Pag humingi tayo ng tawad, patatawarin din naman tayo. Kaya nga, yung prinsipyo na kung ano tinanim, aanihin. Oh. Malawak yung prinsipyong yan eh. Gusto mo patawarin ka, magpatawad ka. Paano ka patatawarin kung ikaw mismo hindi marunong magpatawad? Sinabi mo, nasaktan kasi ako eh. Hayaan mo lang. Oh. Then, maging lesson sa'yo, ano yung paraan, ano yung dahilan, bakit nawala yung bakit nasaktan ka? Yun ang i-work out mo. Pero yung nagkamali siya, patawarin na natin. Trust must be rebuilt over time. Forgiveness is instant. Forgiveness is instant and unearned. But trust must be earned. Okay. Kaya nga po tayo, maging maingat tayo. No, tingnan nyo, halimbawa, may mag-asawa, hindi nagkasunduan, nagkaroon ng malaking problema. Gusto ni Mister, patawarin siya sa kanyang kasalanan. Then, sasabihin ni Mrs., ayoko nga, wag, patawarin mo pa rin siya. Ibig mo sabihin, kinukonsinti natin ang pagkakamali niya para abusuhin niya yung ating kabaitan? Hindi. Sabihin mo, pinapatawad kita, ngunit pakita mo kung yung bunga ng iyong pagsisisi. Kasi ang trust, nagkamali. Halimbawa, ng babae si tatay, si lalaki, si mister. Bago, huhingi ng tawad kay Mrs. sasabihin, patawarin mo ko ha. Sabi ng, ano gagawin mo, Sister Vilma, pag nakita mo. Halimbawa lang, for the sake of argument lang. Matutuwa ka ba? Magagalit ka, di ba? Pag nakita mo si coach. Tama? Oh. Pero ano sabi ng Panginoon? Patawarin mo siya sa kanyang pagkakamali. But, yung humihingi ng tawad, ipakita niya yung kanyang pagsisisi. Yung naputol na trust, coach, dapat wino-work out natin. Alright? Yun nga yung show forth the fruit of your repentance. Para yung trust na nawala, maunti-unti, may babalik yan. Okay? Sorry yun lang. Yung bang binigyan ko lang, pero ano lang yun hindi naman totoo yun. Okay? So, forgiveness is instant and unearned, but trust
must be earned. Luke 6:36, sabi po rito, be ye therefore merciful as your Father, maging maawain kayo gaya naman ng inyong Ama na maawain. Before you judge others to their sins and failures, remember how many times God has forgiven you. No. Ang Panginoon, isipin po natin, ilang beses tayo pinapatawad ng ating Panginoon. Limitless. So isipin natin, no, yung kasalanan, sa paghingi natin ng patawad sa ating kasalanan, we need to work it out. When you think about those people who try your patience, stop and remember how patient God has been with you. Isipin mo, hindi kita mapapatawad dahil sa iyong ginawa. Ang tanong, hindi mo ba inisip, hindi ka na dapat patawarin ng Panginoon dahil din sa iyong kasalanan? Huwag tayo maging makasarili. No? Isipin natin, habang tayo na sa mundong ito, magkakamali at magkakamali. Tayo na hinihinga ng patawad, magpatawad. Tayo naman na humihingi ng patawad, baguhin po natin, work it out, para yung trust ay manumbalik. 5:10 ng Romans, for if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Sapagkat kung noong tayo mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Kanyang anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa Kanyang buhay. So, kailangan natin, no, yung magkaroon tayo ng pagkikipagkasunduan. No, patawarin. Okay? Pag humingi ng tawad, patawarin. Brother Moreng, ang dali mong sabihin yan. Pero pag ikaw kaya ginawa sa iyo, yung ginawa sa akin, regardless of yung gaano kabigat ito, pag natutunan natin na magpatawad, no, yung gagaan, tayo rin po ang makikinabang. No? Maaring ginagawa yan ng Panginoon, hinayaan ng Panginoon dahil mayroon siyang itinuturo sa atin. Ano yung mga itinuturo sa atin? May mga pagkakamali rin tayo na dapat natin baguhin na naging dahilan bakit siya nakagawa ng pagkakamali sa atin. Tama? Baka mamaya kasi lagi ang concentration natin yung mali ng iba. Tingnan din natin, baka mamaya may pagkukulang tayo. Kaya sabi ng Panginoon, matuto tayong magpatawad. James 2:13, for he shall have judgment without mercy, sapagkat ang paghukom ay walang awa doon sa hindi nagpapakita ng awa. Biro mo, hatulan tayo ng Panginoon, maapektuhan tayo. Bakit? Kahit tayo mismo, huhukuman ng Panginoon kapag hindi tayo nagpakita ng awa. Ngunit, ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghukom. Maawa din po nawa tayo sa mga humingi ng pagkakamali. At bilang nagkasala na tayo ay hihingi ng kapatawaran, dapat po, totoo tayo. Hindi yung nahuli ka lang, kaya ka, quote and quote, then hingi ka, sorry, wala ka nang masulingan, at aaminin mo na lang mali mo at sabi mo, sorry. Huwag naman pong ganun. Kundi, ipakita natin na totoo tayo sa paghingi ng tawad. I need God's forgiveness, kindness, patience, and help every day of my life. God says, you get what you give. Diba? Kung ano binigay mo, yun din ang makukuha mo. Pag ikaw nagkamali, gusto mo rin patawarin tayo sa ating mga pagkakamali. So again, why is it important that we have a right relationship? Reason why we should forgive. Number 1, God has forgiven me. Sabay-sabay natin basahin. No? Nandiyan na po sa ating screen. Number 2, God does not want me to live in resentment because it makes me miserable. Then ikatlo,
God wants me to know that I will need forgiveness in the future. Kung magbibigay ka ng patawad, tatanggap ka rin ng kapatawaran. At ikaapat po, God wants to remind me that there's no harmony or harmonious relationship. Then, if there's no harmonious relationship, yung ating panalangin na hadlangan. No answered prayer. 1 Peter 3:7, likewise, ye husband, gayon din naman kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae. Ibig sabihin, no, giving honor unto wife. Na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo'y na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Sabi ng Panginoon, ang ating panalangin ay huwag mapigilan. Ano ang requirement? No? Magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala sa napakundanganan ang babae. Ang babae po, hindi yan toy o gamit. Na kung kailan mo kailangan, gagamitin, ganun na. Lalo-lalo na sa mag-asawa. Parehas mo rin niyang may buhay. Kaya nga, sabi ng Biblia, pakundanganan. No? Ibig sabihin, bigyan ng pagpapahalaga, importansya. Ipakita mo kung gaano ka-importante sa kanya, ganun din dapat ka-importante ang asawang babae sa lalaki. Bakit? May pangako ang Panginoon. Anong pangako? Upang ang ating panalangin ay huwag mahadlangan. In life, we all wanted to have peace sa lahat ng bahagi ng buhay natin. Sa pamilya, sa opisina, sa school, at sa community. Pero, dahil sa tao ang kasama natin, we cannot prevent not to be hurt by others. We cannot escape the reality that in life, masasaktan talaga tayo, at pag nasaktan tayo, we develop bitterness. Kaya nga po, dapat matutunan natin magpatawad. Yan po ang isang napakalaking susi ng ating answered prayer. Matuto po tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. Since this is our prayer time, please concentrate on our prayer. Ano ang mga nagiging hadlang sa ating mga panalangin? Maaring maging ang isang hadlang, hindi natin makuwang magpatawad. Tandaan nyo lang po, no, pag nagpatawad tayo, gumagaang, nawawala yung resentment, nawawala yung irritation. Bakit? Ibinibigay mo na sa Panginoon. Kung siya hindi totoo sa kanyang paghingi ng tawad, siya rin naman ang maapektuhan. Pero ikaw, dahil nagpatawad ka, hindi na. Tama? So, ang affected, siya. Huwag kang magpa-apekto dahil ang gusto ng Panginoon, pagpalain po tayo. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo mananalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe na yung ibinigay sa amin, especially the power of forgiveness in our prayer. Lord, thank you. Ikaw po ang magpala sa mga salitang aming narinig. Lord, narito ang iyong mga anak. Marami kaming dapat ihingi sa iyo ng tawad. Kahit kami ay nagkakamali. At nais namin na kami ay iyong patawarin. At kami rin naman po sa mga taong nagkakamali sa akin, matuto kami at gawin ang pagpapatawad ng taos sa aming puso. Salamat sa dakilang pagpapala ng leksyon ng pagpapatawad. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito'y aming pong dalangin. Amen. So tayo po, habang lahat tayo ay nakapikit, nakayuko, pwede po tayong lumapit sa Panginoon. Una, lapitan muna natin ang Panginoon, sa Kanya tayo, higit sa lahat, humingi ng pagpapatawad sa ating mga pagkukulang. Upang ang ating panalangin, ang ating buhay sa harapan ng Panginoon ay pagpalain. At kung nandito yung tao na
hindi, yung bang galit na galit ka, it's time. Ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo para sa Panginoon ang pagpapatawad sa Kanya. Do it for the Lord, and the Lord promises blessing for those who obey and for those who forgives. Narito po ang ating altar. Come on. Pwede tayong lumapit.